1 Kabanatang 8, mga talatang 26 hanggang 29. At ang ating sermon ay may pamagat sa umagang ito na ang kasapatan ng Ebanghelyo. Ang kasapatan ng Ebanghelyo. Ito po ang salita ng Diyos. Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman, ang nagsugo sa akin ay totoo at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin, hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulubog. Tayo po isandaling manalangin. Open our eyes, O God, that we may behold the wondrous things out of your law, for Christ and His kingdom. Amen. Mga kapatid, nung ako po ay kabataan pa, sa mga hindi po nakakaalam, pagamat hindi siguro halata, ako po ay member ng music ministry team sa amin pong iglesia. At sa isa po naming pagmi-meeting, nung napag-usapan po namin yung burden po namin kung paano po kami madadagdagan ng mga kabataan sa church. So, syempre, pagka-meeting, alam nyo naman po yung scenario, brainstorming. At sa konteksto na meron kami noon, ako po isa sa mga youth leader, nag-iisip-isip kami, nag-brainstorm kami, paano nga ba tayo madadagdagan ng mga kabataan sa church? At ang ilan po sa naisip po namin plano, ay hikayatin po sila, turuan po silang mag-aral ng mga instrumento, yung mga musical instruments sa church. Kasi nung panahon ko po ng kabataan, usong-uso po yung mga banda-banda. So, at napuwento ko naman na po sa inyo na maging ang inyong lingkod po ay nagbabanda noong araw. Ano po? Siguro, sabi ko, ang interest ng mga kabataan noon ay matuto sila ng instrumento, ano? Para sila ay maging kasali din sa mga banda na usong-uso ng panahon po na yon. So, parang gagamitin lang po namin yung pain para mabigwit namin sila sa church. Pero ang totoo po noon ay gusto lang po namin silang makasama sa church. Parang maganda naman po yung strategy, maganda naman po yung motibo. At naroon na nga po, dumating na yung punto na in-execute po namin yung plano. Nagturo po ako ng drums, nagturo ako ng bass guitar, nagturo po ako ng gitara, at yung mga kasamahan ko din ay nagturo ng kung ano-anong mga instrumento na pwede nilang ituro sa mga kabataan. At dahil nga po kabataan po kami nung araw na yon, di po maiwasan na may mga na-invite po kami mula sa labas ng mga kabataan na siyang nagkagusto sa mga kadalagahan na meron kami sa church. So, alam po namin sa sarili namin, kahit di naman po kami masyadong aral sa Bible noon, na bawal ang makipamatok sa hindi mananampalataya. So, kapag hindi ka mananampalataya at niligawan mo ang isa naming kasamahan sa simbahan, hindi ito maaari. Pero, hinikayat po namin yung aming mga kasamahang young people na kadalagahan na wag nyo naman sila agad bastidin. No, i-entertain nyo naman sila, no, sa kanilang panliligaw. Hayaan nyo lang sila. Nagawin nila yung kanilang gusto, no? Kasi natatakot kami na baka pagka binasted agad ng mga kababaihan ng aming church, yung mga nagkakagusto sa kanilang mga kabataang kalalakihan, baka hindi na sila pumalik at hindi na sila magpatuloy sa aming church. Yun lang po talaga yung dahilan po noon. So, after po ng ilang months, mga kapatid, napansin po namin na after namin magturo ng instrumento, nahayaan namin yung aming mga kababahian ay nililigawan ng mga hindi mananampalatayang kalalakihan. Napansin po namin na nung una marami kami talaga. No, napuno yung aming, nagka-practice kami every Saturday, daming mga kabataan, ang time po na yun. Hindi pa naman po uso nun yung ML, yung mga kung ano-anong cellphone. So, talagang gusto ng mga kabataan, yung mga kapwa nila kabataan, nagsasama-sama, may mga activities. Pero napansin namin after ilang weeks, after ilang months,
napansin po namin, unti-unti na po nauubos yung mga kabataan. Unti-unti na po bumabalik sa dati naming bilang, yung bilang po namin. At ilan po sa reasons, kung akin pong babalikan, no? Siyempre, nung time na yun, bulag ako sa katotohanan, hindi ko pa alam kung ano yung nangyayari. Basta ang alam ko lang, mission failed kami. No? Pero sa pagbubulay-bulay ko po kung ano yung nangyari, bakit kami kumonte, dumating po sa point na nagsawa na po yung mga kabataan sa pag-aaral ng instrumento. Lalo na kung alam nyo pong mag-aaral ng gitara, pagka nag-aaral kayo ng gitara, medyo masakit sa kamay po yan. So kung hindi, hindi talaga yung desire mo na matutong tumugtog ng gitara, susuko ka na agad. No? Pagka nagkaroon ka na ng mga kalyong nababalatan sa daliri mo, susuko ka na agad. No? Yung drums, mukhang sa umpisa, madaling gawin, dugdugpak, tugpak, tugudug. Parang ganun lang, Pero kapag nandoon ka na, nakaupo ka na, mahirap palang pagsabay-sabayin. Yung isa mong kamay, iba yung ginagawa, sa isa mong kamay, iba rin yung ginagawa ng paa mo. So parang nung na-realize ng mga kabataan na, parang ang hirap pala nito, pinasok namin, Tapos, nung nawala na po yung nararamdaman ng mga kabataan lalaki sa mga kabataan naming babae, kumbaga, humupa na yung tinatawag na puppy love, no? Kasi uso noon yung F4, yung isang shy, si daming so. So parang ganun yung tingin ng mga kabataan noon sa isa't isa. Ito na siguro si isang shy ng buhay ko, sa malangit nawa, nung humupa na yon, napansin namin, nawala na rin yung mga kabataan na nanliligaw sa aming mga kabataang babae. So ngayon po na ako'y nagpapastor na-realize ko po na maraming mali sa aming strategy nung panahon po na yon. No, siguro naalala ni Ate Emma, nung ako ay long hair pa, nakasama po namin siya sa church. So may mga ganun po tayong strategy nung araw. So sinubukan po kasi namin silang i-win gamit po yung makalaman na estratehiya kaysa doon po sa tinuturo ng Biblia kung paano dapat tayo maghikayat ng tao sa iglesia. So ito po yung dahilan kung bakit po mabilis po dumami kami noon, sa usapin ng pagdami. Ngunit, mabilis din po itong nalulusaw. So, dagdag pa po dyan, ikwento ko na rin, yung uso yung mga camp sa Zambales. Pinupuno po namin yung mga bus, dinadala po namin sa Zambales. Siyempre, camping yun, So, after po ng 3 days camping po namin sa Zambales, pag-uwi namin sa church, napakarami talagang kabataan. Halos kalahati ng church namin, puro kabataan. Pero after weeks and months, matitira 3, 2, 1, hanggang wala. So bakit? Iba po yung strategy na ginamit namin. Pangsanlibutan, panglaman, pero hindi talaga strategy na tinuturo sa salita ng Diyos. So ganyan po yung nangyayari mga kapatid, kapag po tinayo natin yung ating ministry sa man-made strategies at hindi sa pundasyon na matibay na bato, walang iba kundi po ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi po ganyan yung makikita po nating ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, kung makikita nyo at papansinin. So dito po mga kapatid, makikita po natin na sa kabila po ng hindi pananampalataya ng marami pong mga Hudyo ng panahon pong ito, yung ating pong Panginoong Hesukristo ay nagpatuloy pa rin po sa pagtatapat at pangangaral ng Ebanghelyo. So siya po ay hindi umasa sa mga gawa ng laman o sa mga strategies na naisip lamang ng tao. Umasa lang po siya sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. Walang tigil na ipinapangaral sa tao noong pong panahon po na ito. So ganyan po yung makikita natin mga kapatid sa ating teksto ngayon in chapter 8 verses 26 to 29 na hinati ko lang po into 3 parts. Yung unang part po, mga kapatid, ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. In verse 26, ang katotohanan ng Ebanghelyo. Secondly, ang kalituhan ng mga Hudyo. In verse 27, ang kalituhan ng mga Hudyo. And lastly, ang kasapatan ng Ebanghelyo. Ang kasapatan ng Ebanghelyo in verses 28 to 29. Isa-isahin po natin pag-aralan, mga kapatid. Una po, ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. Sa unang punto po natin na ito, makikita po natin nakikita po na karapat dapat pagtiwalaan po natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo.
So dito po makikita po natin na ito po ay hindi lamang mensaheng inimbento ng tao. Hindi po ito isang kathang isip lamang. Ito po ay mula mismo sa tunay na Diyos na hindi po kailanman nagsisinungaling. Kaya po yung gospel ay hindi po isang fake news. Hindi po ito too good to be true na balita. It is the truth from God. At ganyan po yung mababasa natin in verse 26. Ang sabi po dyan ng Panginoong Jesucristo, dun po sa kanyang mga kausap na mga Hudyo, meron na pong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman, ang nagsugo sa akin ay totoo. At ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Yan of quote. So dito po, nabasa natin na nagsasagawa po ang ating Panginoong Jesucristo ng contrast sa mga Hudyo at sa ating Panginoon Diyos, yung Diyos Ama. So nagkakaroon siya ng comparison, nagkakaroon siya ng contrast o paghahambing. So yung mga Hudyo daw po, ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ay karapat-dapat daw po sa kanyang hatol dahil po sa kanilang mga kasalanan at sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Di ba? Sabi doon, mayroon akong maraming mga bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Ganyan sila by nature. Sila ay mga makasalanan at karapat-dapat sa hatol ng Diyos. So, ang mga Hudyo daw po, ayon sa ating Panginoong Hesus, ay karapat-dapat sa hatol ng Diyos. At sabi po, doon po sa pagpapatuloy, hinabing po niya yung tungkol naman po sa Diyos Ama. While in contrast, yung Diyos Ama daw po na nagsuko sa Kanya ay totoo. Nakita niyo po yon. At ang mga bagay na sa Kanya'y narinig ay mga ito yung sinasalita niya sa mga tao sa sanlibutan. So in contrast po ng mga Hudyong ito, na mga makasalanan at hindi mapagkakatiwalaan, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos po ay totoo. Aletheis sa Greek, which means the Father is loving the truth, speaking the truth, and truthful. Ibig sabihin, walang bahid ng kasinungalingan at panloloko ang Diyos Ama sapagkat siya po ay banal na Diyos. Hindi po siya kagaya natin na minsan po yung ating mga salita ay hindi po mapangahawakan, yung ating mga pangako ay palaging napapako, yung ating pong oo o hindi, minsan hindi sincero yung ating sinasabi dahil lang natatakot tayong dismaya yung ating kausap. So sabihin natin, oo, pupunta ako kahit alam naman natin sa sarili nating hindi. So, di ba? Kaya minsan nadadala tayo sa kausap natin, hindi natin masabi kung sincere ba siya sa kanyang oo o sincere ba siya sa kanyang hindi. So yung Diyos po, mga kapatid, hindi po natin gaya na nagsasalita ng mga bagay na minsan hindi naman yun talaga yung laman ng ating mga puso. Diba nararanasan po natin yan? Lalo na kung meron tayong tao na inuuto. No, pogi-pogi mo talaga, no? Napakagwapo mo. Sa lahat ng tao dito, ikaw lang yung gwapo. Pero sa totoo lang, kamukha siya ni Empoy. Biro lang. So, sa totoo lang, hindi ka naman talaga nagagwapuhan sa kanya. Nanguuto ka lang, diba? Minsan hindi tayo sincere doon po sa sinasabi po natin. Pero mga kapatid, ang Diyos po ay totoo, makatotohanan, at maaasahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng kanyang mga sinasabi, sa lahat po ng kanyang ipinangako sapagkat siya po ay banal, tapat, at hindi sinungaling na Diyos. No? Magsisinungaling ang lahat, hindi po ang Diyos. Siya po ay tapat. Siya po ay totoo, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Diyos po na ito ay nagsasalita at patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa verse 26, at ang mga bagay na sa Kanya ay aking narinig, kanina daw narinig ng ating Panginoong Jesus, sa Ama. Ang mga ito din daw po ang sinasalita ko sa sanglibutan. So ano po yung mga bagay na ito na narinig po ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Ama na siya naman po ipinahahayag o sinasalita niya sa sanlibutan? Mga kapatid at mga minamahal, ito po ay walang iba kundi sa ibang pumapasungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Iyan ang mensahe ni Kristo nung siya po ay nagkatawang tao sa lupa mula sa simula hanggang siya ay mapako sa krus. No?
na siya ang Kristo at sa pamamagitan niya, ang lahat ng makasalanang sasampalataya ay maliligtas. Yan po ang mensahe ng Ebanghelyo. Sa makatuwid, mga minamahal, mapanghahawakan po natin ang lahat ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, partikular yung gospel, sapagat ito po ay hindi lamang sinalita ng mga sinungaling na tao. Ito po ay kapahayagan mula sa ating tunay at tapat na Diyos. So, yan po yung katotohanan ng Ebanghelyo. Ngunit mga kapatid, ang malungkot, sa kabila po ng katotohanan ito na nabasa po natin sa talata, na hindi po na ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo po ay totoo, no? Hindi pa rin po naniwala yung mga Hudyo. No? Sila pa rin po ay ligaw at ito tungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo na pinapahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Iyan po yung makikita natin din po sa pangalawa nating punto na pinamagatan po natin ang kalituhan ng mga Hudyo. Ang kalituhan ng mga Hudyo. So matapos po ng kapahayagang ito ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa katotohanan ng Ebanghelyo na kanya pong ipinahayag sa kanila, hindi pa rin po sila nagsisampalataya. Yan po yung malungkot na katotohanan. Ano? Marami po sa atin naririnig yung gospel, alam nila na ito'y totoo, pero ayaw pa rin po nilang totoong sumampalataya. Ang sabi po doon sa verse 27, ito po yung komentaryo ni Apostol Juan tungkol sa mga Hudyo. Sabi niya, hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanya o sa salin ng ang salita ng Diyos, hindi nila naintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. So sa kabila po ng rektang pananalita ng ating Panginoong Jesus sa kanila, kanyang sinasabi, ang mensahe mismo ng Diyos Ama, hindi pa rin po nila ito naintindihan. O mas tamang sabihin, hindi pa rin nila ito inintindi. Ang gaya po ng naaral po natin, hindi lamang po ito problema ng kakapusan ng kaalaman. Primarily, mga kapatid, gaya ng natutunan po natin, ang problema po nila ay ang kanilang mga puso. Ayaw talaga nilang maniwala, ayaw talaga nilang sumampalataya sa atin pong Panginoon. So ito po ay sapagkat ayaw po nilang, gusto po nila pala rather na manatili sa mga ginagawa nila ayon sa sanlibutan. At ayaw nilang lumapit sa liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mas mahal nila ang makasalanan nilang gawain sa sanlibutan na ang dulo ay kapahamakan kaysa sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan po ang realidad sa buhay ng mga Hudyong ito at realidad maging sa maraming tao sa panahon po natin ngayon. So ayaw pa rin po sumampalataya, mga minamahal ng mga Hudyo. Ngunit ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, gusto kong mapansin ninyo, upang matugunan po yung kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ano po yung naging response niya para yung mga Hudyong ito ay sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo? Binago po ba niya yung mensahe ng Ebanghelyo? Mula sa kayo ay makasalanan, mapapahamak kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo sasampalataya sa buktong tanak na si Jesus. Binago po ba niya yon? At ginawa niya, sumampalataya lang kayo sa akin at gaganda ang inyong buhay, pagpapalain ang inyong mga negosyo, gagaling ang inyong mga karamdaman, magkakakotse kayo, etc., etc. Ganun po ba ginawa niya? Nagkaroon po ba ng realization ng Panginoon Jesus? Paano ayaw nila dun sa mensahe ko? Siguro dapat kong baguhin. Ganun po ba ginawa niya? O kaya naman po iniba niya yung strategy, hindi na lang po siya nangaral ng katotohanan. Ang ginawa na lang po niya, nagkawang-gawa na lang siya, nagkawang-gawa sa tao. Punta sa isang bayan, feeding program tayo, medical mission tayo. Para maaya nila ang marami sa church. Binigay nila yung mga temporal na pangangailangan ng tao. Ganun po ba ginawa ng Panginoon? Hindi na lang siya nangaral, kundi binigay na lang yung mga temporal na pangangailangan. O kaya naman, pinakita po ba niya? O kaya naman, pinakita ba siya sa mga tao pinakita ba niya sa mga tao yung dami ng mga naniniwala sa kanya? So, yung iba kasi pinangangalandakan, ang dami ng membro ng church namin, kami ang tunay na iglesia. Sinabi po ba niya sa mga tao, tingnan nyo, ang dami ko ng followers, no? Kayo na lang ang naiiwan.
Sumama na kayo sa amin kasi totoo ako kasi marami akong followers. No? Sabi ko nga sa isang kabataan na kausap namin ni Krisya, kung ang paramihan na ng followers o disciples ang batayan para masabi mo ikaw ay nasa katotohanan, tama na yung Katoliko. Kahit alam naman nating mali yung kanilang aral at sinasampalatayanan. No? Kasi higit silang mas marami kaysa sa atin. Higit silang mas marami sa kahit anong grupo na meron tayo sa Pilipinas. Tama na sila. Pero mga kapatid, ang batayan po ng katotohanan na hindi po yung dami ng followers at mga tao sa iglesia. Ang batayan po ng katotohanan ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. O kaya sinabi kaya ng Panginoong Hesus nung parang marami ng mga taong hindi sumusunod sa Kanya, hindi sumasampalataya sa Kanya. Siguro kailangan nating i-improve yung ating sound system. Siguro kailangan kumuha tayo ng mga makabagbag damdamin na mga manunugtog. O kaya magagandang mga kagamitan sa instrumento para marami tayong mahikayat na mga tao. Ganun po ba yung ginawa niya? O kaya magtayo siguro tayo ng magandang building na nakakaakit sa mga tao. No? Wag na tayo dito sa maliit na paupahan na ito. No? Baka ganun po kaya mga kapatid, rather yung naisip ng Panginoong Hesus. Taliwas po, mga kapatid, sa strategy ng maraming churches ngayon, yung Panginoong Hesukristo po ay nagpatuloy sa pangangaral ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ang strategy para makapaghikaya tayo ng mga tao na sumampalataya sa Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo. Hindi po yung mga bagay na kung ano-anong naiimbento na strategies ng mundo o maging maraming mga churches sa panahon po natin ngayon. Ang Panginoong Hesukristo, nagpatuloy lang siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Siya pa rin po ay nagtiwala at umasa sa magagawa ng mensahe ng Ebanghelyo sa buhay ng mga tao at hindi sa kung ano-anong strategies, na unbiblical strategies ng mga tao. So naniniwala po siya, mga kapatid, at sana ay tayo din na ang mensahe po ng Ebanghelyo ay sapat upang tawagin po ang mga tunay na mananampalataya sa kaligtasan. At yan po yung makikita natin sa panghuli po nating punto na pinamagatan ko pong ang kasapatan ng Ebanghelyo. Ito po yung pinakalugdo ng ating pag-aaral, ang kasapatan ng Ebanghelyo. So tingnan niyo po mga kapatid kung paano po nanindigan pa din at umasa pa din ang ating Panginoong Hesukristo sa magagawa po ng Ebanghelyo sa mga Hudyong ito na hindi sumasampalataya. Sabi po dun sa verse 28 hanggang 29, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin, hindi niya ako binayaang mag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. End of quote. So yung phrase po dito, mga kapatid, particularly in verse 28, na yung mga kung maitaas na ninyo ang anak ng tao. So yung anak ng tao, pinag-aralan natin ng mga nakaraan, iyan po ay isa sa mga title ng ating Panginoong Hesukristo bilang katuparan ng propesiya sa Daniel. Ano po? Yung kanya pong pagkataas diyan na binabanggit ay pumapatungkol po sa kanyang pagkapako sa krus, kung saan po siya ay ibibitin sa isang punong kahoy. So yun po yung sinasabi po niya dito. So kapag daw po dumating yung araw na iyon, na siya po ay mapako sa krus, siya ay maitaas sa harapan po ninyo, sabi po dito, ay marami daw po ang makakakilala sa kanya at sasampalataya na siya ang Kristo. At mga kapatid, kung titingnan niyo po yung kasaysayan ng iglesia, tunay po yan na nangyari, lalo na kung obserbahan niyo po yung aklat ng mga gawa. By the way, yung aklat ng mga gawa, yun po yung kasaysayan kung paano nagsimula ang iglesia noong unang siglo. So kung gusto niyo malaman paano nagsimula ang Kristyanismo, basahin niyo po ang aklat ng mga gawa. At doon po sa aklat ng mga gawa, ang kauna-unahang pangangaral doon ay gospel preaching. Nangaral po si Apostle Peter tungkol po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo matapos po siyang umakyat o pabalik sa langit. At nung siya po'y nangangaral ng tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, na-realize po ng mga Hudyo na kanyang pinangangaralan na yung kanila po palang ipinapako sa krus ay yun po pala yung matagal na po nilang hinihintay na tagapagligtas.
So, nagkaroon sila ng malaking guilty sa kanilang mga puso. Ano, nagkamali kami, yung palang inuusig namin, yun palang taong pinapatay po namin kapalit ng isang magnanakaw. Siya po pala ang tunay na tagapagligtas. Siya po pala ang Mesyas na matagal na naming inaabangan. Siya po pala ang Kristo. At matapos po ng pangangaral na yon at realization na yon, sinabi ng mga Hudyo, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ano ang gagawin namin? So nagkaroon sila ng realization. Paano kami maliligtas? No? Makikita niyo sa Gawa 2:36 hanggang 37. At sinabi po ni Apostol Pedro sa kanila, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at kayo magpabautismo. Yan na po ay bilang tanda ng kanilang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At matapos po ng sila'y magsisi at magpabautismo, sabi sa Gawa 2:41, 3,000 ang naligtas at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yung pangyayari pong iyon ay hindi po bunga ng pagkakawang gawa ng ating Panginoong Jesucristo at mga apostol. Marami pong naligtas, hindi dahil sa sila'y gumawa ng maraming programa sa kanilang iglesia, hindi po dahil sa nagpinaganda nila yung mga pasilidad nila o kaya nagkaroon sila ng magagarang sound system. Wala nga po silang lahat ng iyon noong time ng first century. Wala silang building. Nagtitipon na sila sa itaas ng ng bahay. No? Wala silang kamukha natin. Buti nga tayo, may inuupahan Yung mga Kristiyano nung araw, nagtitipon-tipon lang sa bahay-bahay. No? Wala silang magagarang sound system. Nagtatago nga sila Kasi pag nalaman ng mga tao na sila'y nagkakantahan para kay Kristo, papapatay sila. Pero mga kapatid, ang mga mananampalataya, ang mga taong sumampalataya ay dumami, kumalat. Ano ang susi? Ano ang estratehiya ng Biblia? Yung purong pangangaral ng Ebanghelyo. Purong pangangaral ng Ebanghelyo. No? Now, don't get me wrong, mga kapatid at mga minamahal, hindi ko po sinasabi na masama kung magkawang gawa. Gagawin niya natin yan sa March 1 No? Hindi ko po sinasabi na masama pong i-improve yung mga programs natin sa church o kaya naman ayusin natin yung ating simbahan para naman maging presentable. Ang sinasabi ko lang po dito, mga kapatid, na kung iaasa po natin sa mga programa, mga kawang gawa at mga magagandang facilities meron po tayo sa church para dumami ang mga mananampalataya, mabibigo lang po tayo. Mabibigo lang po tayo. Pwedeng dumami sila isang bigla. Pero asahan po ninyo, kapag po wala na tayong maibigay sa kanila, kapag po nagkasira-sira na yung ating simbahan, mauubos, malulusaw din po silang lahat. Kasi hindi yan yung tinuro sa atin ng Biblia kung paano tayo makakapaghikayat ng tao. Kapag po naubusan tayo ng pondo, kakakawang gawa. No? Kapag naubusan po tayo ng strategies just to keep them interested na sumama sa atin, magpa-basketball tayo, ano pa ba? Magpa-feeding program tayo, magpa-salon tayo, libre salon sa church namin. Mga kapatid, pag wala na tayong maibuga, aalis at aalis din po yung mga yan Pero subukan nyo pong hikayatin yung mga tao sa pamamagitan lang ng Ebanghelyo ni Kristo. No? Sinasabi ko po sa inyo, makaubusan man ng bigayan ng ayuda. No? Wala na kaming may bibigay sa inyo No? Wala na kaming pera, nagamit na namin sa lahat-lahat. Hanggang dito lang yung kaya namin No? Kokonti pa lang yung miyembro namin. Hindi marami sa amin ng mayayaman, hindi namin afford bumili ng building. Nagkakasya lang kami sa maliit na 4 na sulok na tahanan ito. No? Kaya naman, wala nga kaming instrumento No? Wala nga kaming gitara, wala kaming piano. Naka-1- lang kami sa church. No? Pasensya na kayo, ito lang yung kaya namin. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kung ang isang tao ay narito para sa Ebanghelyo, it doesn't matter. It doesn't matter. Kung nawin nyo sila dahil sa gospel, naririto sila para kay Kristo, dahil gusto nilang makilala si Kristo at mamamangha sila sa Ebanghelyo, wala silang pakialam sa ayuda. Wala silang pakialam kahit wala tayong instrumento. Wala silang pakialam kahit ang liit ng church natin. Bakit? Nawin mo sila dahil sa Ebanghelyo. Hindi dahil sa mga bagay na pinangako mo sa kanila.
Ang pinanginggan mo sa kanila ay yung gospel. Nothing more, nothing less. Sabi nga, what you win them with is what you win them to. Ulitin ko po yung bahagi na yun. Maganda po yun eh. What you win them with is what you win them to. Ibig sabihin, mga minamahal, kung paano mo sila ihinikayat para makasama po natin sa church, para pumunta po dito, ay siya ring magpapanatili sa kanila. Kapag sinabi mo sa mga taong hinihikayat mo, uy, sama ka sa amin kasi doon, pagka nagkasakit ka, tutulungan ka namin. Kapag, uy, sama ka sa amin kasi doon may aircon kami. Uy, sama ka sa amin kasi doon nagbibigay kami paminsan-minsan ng ayuda, lalo na kapag Christmas. Uy, doon sama ka sa amin kasi masarap magluto yung isang member doon. No, makakakain ka ng masarap. Uy, sama ka sa amin kasi magaganda yung young people doon. Wala kang jowa? O, sama ka sa amin, magkakajowa ka doon. Uy, sama ka sa amin kasi may mga mahilig mag-basketball doon. And so on and so forth. Sama ka sa amin yung mga ladies doon mahilig mag-zumba. May mga kasumba batis ka. Mga kapatid, kapag wala na po yung mga bagay na ino-offer natin, na dahilan kung bakit po sila dumalo, darating yung time, iiwan din nila tayo. Masasaktan lang yung ating mga puso kasi nag-invest tayo sa kanila, pero hindi rin sila magpapatuloy. Gaya ng mga Hudyo sa John chapter 6, di po ba? Napakasigahan nila sumunod sa Panginoong Jesus. May libre foods, gumagawa ng tinapay ang ating Panginoong Jesus. Kung hindi na sila binigyan ng tinapay, ala na. Ayawan na, uwian na. Bakit? Wala ng bread. No? Gayon din po sa atin, mga kapatid. Pero subukan po ninyong gayahin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, na natili siyang naging tapat at umaasa sa kapangyarihan at magagawa ng Ebanghelyo, namely yung kapahayagan ng kanyang krus. Yun yung binabanggit sa verse 28 eh. May mga tao din pong lalapit upang maligtas at siya pong mananatili kung mananatili kahit wala yung lahat ng binanggit ko kanina. Paano ko po napatunayan? Tingnan nyo yung mga sarili nyo. Bakit ba kayo naririto? No? Dahil ba may lagi nagbibigay ng ayuda dito? Wala. Bibihira nga eh. Ba't ba kayo naririto? Dahil maganda yung facilities, wala nga tayong gamit. Tingnan nyo yung mga sarili nyo. Yan ang patunay na kung ang isang tao nahikayat mo dahil sa Ebanghelyo, mananatili siya dito no matter what. No matter what. Mag-iba yung pastor, walang problema. Hindi naman sila naparito dahil sa pastor, dahil sa Ebanghelyo. Yan na po ang susi, mga kapatid. Medyo mabagal yung pag-usad, pero sigurado ang pag-usad. No? Kaysa naman mabilis ang pagrami, pero eventually, mabilis din ang pag-ubos kasi hindi nakatayo sa tinuturo ng Biblia. Mga kapatid, hindi po natin kailangan ng maraming tao sa church. Mga kapatid, hindi hinahanap ni Christ yung maraming crowd. Iniwan nga niya yung crowd eh. Ang hinahanap niya, yung mga tunay na sumasampalataya, mga tunay na sasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Madali pong magparami ng crowd, mga kapatid. Magparapol lang tayo, magpabigas lang tayo tuwing linggo. Pag umaten ka doon, may 5 kilo kang bigas papauwi, sigurado. Dami natin agad. Pero ang tanong, nakalikha ba tayo ng mga taong mananamba ng Diyos? Di ba rin ng konti tayo, basta totoo. Yun po yung ating prinsipyo. Kaysa naman marami nga yung church ninyo, pero pag tinanong mo, bakit ka pumunta doon? Kasi meron kaming mapapala na mga hindi po ganun ang hinahanap ng Diyos. Hindi po ganun ang hinahanap ng Diyos. Paano po sila natin mahihikayat? Ibahagi po natin sa kanila ang krus ni Kristo. Ibahagi natin sa kanila ang Ebanghelyo. Nothing more, nothing less. Ano po ang nakahayag sa Ebanghelyo ni Kristo? Mabilis lang po nating tingnan sa verse 28. Sabi doon, nakahayag po doon kung sino talaga si Kristo. Ano? Verse 28, sinabi nga ni Jesus, kung may tataas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. Saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. Sa autographs, mga kapatid, wala po yung phrase na ang Kristo. So original, ganito lang po yung bababasa nyo dyan. Kung maitataas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga, I am. Which is yung pangalan ni Yahweh sa Exodo
3. Kapag daw po naihayag natin yung tunay na gospel, mauunawaan ng tao na si Jesus Christ ay si Yahweh. Nakarapat dapat po nilang mahalin, sambahin at pahalagahan ang buo nilang pagkatao. Then mauunawaan po nila na si Jesus ay may malapit na relationship sa Ama. According sa verses 28 to 29, wala akong ginagawa sa aking sarili sa pagpapatuloy. Sabi, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang mag-isa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. So dito po makikita natin na yung mensahe ni Christ ay in line sa sinasabi ng Ama, gaya po ng diniin po natin kanina sa una nating punto. So in verse 29, nabasa po natin na yung closeness ng relationship ng Diyos Ama at Diyos Anak. Na natatiling tapat si Kristo sa Ama at ang Ama ay nananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas. Sa makatuwid, lahat po ng mga nananampalataya sa Ebanghelyo ay nauunawaan na sila ay hindi napapalayo sa Diyos. Sila po ay napapalapit sa Diyos kung paano si Kristo ay malapit at mayroong closeness sa Diyos. At wala na pong ibang nanasay ng isang tunay na mananampalataya. No? Wala na pong ibang nanasay ng isang tunay na mananampalataya, kundi ang mas makilala pa at mas mapalapit pa siya sa Diyos, bagay na ang Ebanghelyo lamang po ang makapagbibigay sa isang tao. Mga kapatid, iyan po ang magagawa ng gospel sa buhay ng mga tao. Kung mananatili lang yung ating church na maging faithful sa gospel, kung magiging patient lang yung church na wag tumingin sa kabilang church at wag tumingin sa kabilang church para lang sa strategies na sila ay dumami. Kung magiging faithful lang tayo sa word na i-preach yung gospel, darating din po yung panahon na i-bless ng Panginoon yung ating church ng numbers or maging ng mga worshipers. Mga kapatid, sa akin pagtatapos, gusto ko pong ulitin yung sinabi ko kanina. What you win them with is what you win them to. Kung ano ang pinanghikayat natin sa tao, siya din ang magpapanatili sa kanila. So mga kapatid, hindi po natin kailangan ng maraming tao sa church na wala naman pong ibang ginawa, kundi gatasan tayo ng gatasan. Kung ganyan yung tao na dadali natin sa church, hindi ganyan yung kailangan natin. Ang calling po natin ay hindi lang magparami ng tao. Okay? Madali pong gawin po yung gaya na nabanggit ko kanina. Ang calling po natin ay maging tapat na ipahayag ang gospel sa mga tao. At bahala na po ang Diyos sa resulta po niyan. Wala pong ibang paraan na mangyari po yan kundi ipahayag yung gospel. So maniwala po tayo mga kapatid na sapat ang kapangyarihan ng gospel para maligtas po yung mga tao at pagtiwalaan po natin ang Diyos sa resulta. No? In fact, basta naging faithful lang tayo sa gospel, natutuwa na po ang Diyos. So hayaan na po natin ang Diyos sa resulta kung ano po yung gusto niyang gawin. So maaaring mas maging mabagal at ang ating pagpaparami, pero tandaan po natin, hindi naman po ang bilang ng tao ang mahalaga sa Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi crowd, kundi yung mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kung saan, ang tunay na gospel lang ang makapagpo-produce. Ang tunay na gospel lang makapag-produce. Sa mga kapatid, sapat ang gospel.